So, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating evening devotional. At sa gabing ito, tayo po ay pangunguluhan ni Sister Shanika Blanche. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-awitan ng ating opening song at opening prayer naman po ng mga taga-tumpa. At ngayon po, tayo na po ay mag-awitan ng ating opening song. Andito po ba ang mga taga-tumpa? Pwede po ba kayo ang mag-opening prayer? Yes, well, let's pray. Our dear Heavenly Father, we'd like to thank you for guiding us throughout this wonderful day. Thank you for your guidance and your protection and for another opportunity to be hearing and studying your word this evening. Please continue to guide and bless us and help us understand the message that we will be hearing. And please bless the speaker as well so that we may impart effectively the lessons that you would like us to learn this evening. Please continue to guide and bless our loved ones, our tutors as well, telling us regarding us here. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name, we pray.
Good evening po sa ating lahat. So, tayo po ay magsisimula sa ating evening devotional. Sister Shanika, andyan ka pa po ba? Hello, ate. May request ate Main to share screen po yung presentation. Para po sa ating evening devotional, January 15. So, good evening po sa ating lahat. Para po sa ating devotional this evening, January 15, by God's grace. So, sabi po niya, sa pamamagitan daw ng biyaya ng Panginoon. So, sa topic po natin this evening, sino po ba sa atin ang nakakapagpatunay na ang biyaya ng Panginoon ay gumagawa sa ating buhay? So, ating tuklasan pa ng malalim ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay sa ating tatalakayin this evening devotional. So next po. Sabi po dito sa Romans 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So tayo daw po ay, sabi po sa Romans 3:24, tayo ay inaaring ganap na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo. So, next po. In many of his parables, Christ uses the expression the kingdom of heaven to designate the work of divine grace upon the hearts of men. Sabi niya, sa marami sa mga talinghagang itinuro ni Jesus, madalas niyang banggitin ang kaharian ng langit. Ito ay tumutukoy sa mapagpalang gawain ng biyaya ng Diyos sa puso ng tao. So, ano daw po ang Panginoon, ang kanyang kaharian sa langit? Sabi niya, ito daw ang tumutukoy ng mapagpalang gawain ng biyaya ng Diyos sa puso ng tao. Next po. The kingdom of grace was instituted immediately after the fall of men.
When a plan was devised for the redemption of the guilty race, it then existed in the purpose and by the promise of God, and through faith, men could become its subjects. Sabi po niya, ang kaharian, ang kaharian ito ng biyaya ay itinatag kaagad matapos ang pagkahulog ng sangkatauhan sa kasalanan, nang ang Diyos ay maglatag ng isang plano upang tubusin ang nagkasalang lahi. Mula pa noon, ito ay umiiral na sa layunin at pangako ng Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya, ang bawat tao ay maaaring maging bahagi ng kahariang ito. So napakabuti po ng Panginoon, no, na bagaman sa panahon na nagkasala ang tao, nandoon yung agad na plano ng Panginoon kung paano tayo tubusin. So, sabi po niya, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ang tao ay magiging bahagi sa kahariang ito. Next po. Sabi niya, the exercise of force is contrary to the principles of God's government. He desires only the service of love. Sabi po niya, ang pamahalaan ng Diyos ay hindi nakabatay sa pamimilit, sapagkat ang persa ay salungat sa kanyang likas. So, dito natin makikita na kung ano yung karakter ng Panginoon, na ang pamimilit ay kontra sa prinsipyo at gobyerno ng Panginoon. So, hindi daw kalooban ng Panginoon na tayo ay napipilitan lamang dahil takot lang tayo or dahil napipilitan lang, kundi ang nais pala ng Panginoon sa atin ay ang paglilingkod na galing sa puso. Yun ay ang pagmamahal. So, yun pala yung nais ng Panginoon sa atin, yung kusang loob na paglilingkod sa Kanya. So, sa atin din, sa ating araw-araw na buhay, hindi rin maganda na exercise natin yung pamimilit sa kapwa nating tao. Kung ano yung kalooban natin, hindi lagi yung tayo yung masusunod, kundi dapat yung lahat ng bagay ay nagagawa lamang sa pag-ibig. Next po. To know God is to love Him. His character must be manifested in contrast to the character of Satan. So sabi po niya, ang pagkakilala sa Diyos po. So, ang pagkakilala daw sa Diyos ay ang mahalin siya. Ang kanyang ugali ay dapat maipakita na opposite or contrast sa ugali ni Satanas. So makikita natin ang ugali ni Satanas ay hatred or nandun yung pagiging tyranny. Pero ang Panginoon gusto niya na kung kilala natin siya, tayo ay maibigin. So sabi niya, this work only one being in all the universe could do. Only He who knew the height and depth of the love of God could make it known. So ang gawain lang pala na ito ay isa lang na being. Sabi po niya,
Ang kanyang karakter ay inihahayag bilang ganap na kabaliktaran ng karakter ni Satanas. Sabi po niya, ang ganitong paghahayag ay magagawa lamang ng isa, yaong ganap na nakakakilala sa lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos, at siya lamang ang makapagpapakilala nito sa atin. So, doon natin makikita na ang Panginoon lang ang may kakayahan na magawa ang bagay na ito, ang dakilang pagmamahal. Siya lamang na nakakaalam ng, sabi niya dun, yaong ganap na kakakilala sa lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos, at siya lamang ang makapagpapakilala nito sa atin. So next, the plan for our redemption was not an afterthought, a plan formulated after the fall of Adam. It was a revelation of the mystery which had been kept in silence through times eternal. So sa Tagalog po, ang plano ng ating pagtubos ay hindi isang biglaang kaisipan. Matapos magkasala si Adan, ito ay isang banal na hiwaga na inilihim mula pa noong walang hanggan. So, hindi daw lang kaisipan ang pagtubos sa mga tao, sabi po niya doon. Yun daw ang ito ay isang banal na hiwaga na inilihim mula pa noong walang hanggan. So, naging mystery pala yun sa atin. Yung plan of redemption. So, next po. It was an unfolding of the principles that from eternal ages have been the foundation of God's throne. God did not ordain that sin could exist, but He foresaw its existence and made provision to meet the terrible emergency. So, nakita na pala ng Panginoon bago pa nagkasala ang tao na tayo ay mahuhulog sa pagkakasala. Ngunit yung pag-ibig ng Panginoon ba na nagawan na niya ng, sabi niya dun, He made provision to meet the terrible emergency. So great was His love for the world that He covenanted to give His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So yung plan of redemption na kahit sa panahon na nagkasala ang tao, nagawan ng Panginoon ang paraan para ang tao ay makamit muli ang buhay, na tayo ay iligtas mula sa kamatayan. Na sabi niya sa pangako niya na pinagkaloob niyang kanyang bugtong na anak, na sino man na maniniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi makakatamo ng walang hanggang buhay. Next po. As soon as there was sin, there was a Savior. So, nung panahon na nagkaroon ng kasalanan, habang may kasalanan, sabi niya, ay may roong tagapagligtas. Christ knew that He would have to suffer, yet He became man's substitute. As soon as Adam sinned, the Son of God presented Himself as surety for the human race, with just as much power to avert the doom pronounced upon the guilty as when He died upon of Calvary.
So, sa Tagalog po, sa sandaling pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, naroon na ang isang tagapagligtas. Batid ni Kristo ang pagdurusang kanyang haharapin, ngunit buong kusang loob siyang tumayo bilang kalili ng tao. Nang magkasala si Adan, ang anak ng Diyos ay agad na naghandog ng kanyang sarili bilang katiyakan para sa buong sangkatauhan. Taglay ang kapangyarihang iligtas mula sa hatol ng kamatayan, gaya ng kapangyarihang kanyang ipinakita nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. So, doon natin makikita yung pag-ibig na yung anak ng Diyos na si Kristo, alam niya na siya ay magsasuffer. Pero siya pa rin yung naging kapalit ng tao, substitute ng tao. So, doon natin makita na the moment na nagkasala si Adan, ang anak ng Diyos mismo ang lumapit, prinesenta ang kanyang sarili. Sabi niya doon, para sa kasiguraduhan ng sangkatauhan. Sabi niya, Tagalog. Sabi, magkasala si Adan, ang anak ng Diyos ay agad na naghandog ng kanyang sarili bilang katiyakan para sa buong sangkatauhan. Taglay ang kapangyarihang iligtas mula sa hatol ng kamatayan, gaya ng kapangyarihang kanyang ipinakita nang siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. So next po. What love, what amazing condescension. The King of Glory proposes to humble himself to fallen humanity. He would place his feet in Adam's steps. He would take man's fallen nature and engage to cope with the strong foe who triumphed over Adam. He would overcome Satan, and in thus doing, he would open the way of the redemption from the disgrace of Adam's failure and fall of all those who would believe on him. Sa Tagalog po, o anong dakilang pag-ibig, anong kahangahangang pagpapakababa, ang hari ng kaluwalhatian ay nagpasyang pagpakumbaba at makibahagi sa kahinaan ng nagkasalang sangkatauhan. Siya'y lumakad sa mga yapak ni Adan, tinanggap ang likas ng taong nagkasala, at buong tapang na hinarap ang kaaway, na nagtagumpay laban sa unang tao. Sa kanyang tagumpay laban kay Satanas, binuksan niya ang daan ng pagtubos upang kahihiyan ng pagkabigo at pagkahulog ni Adan ay mapalitan ng pag-asa at kaligtasan para sa lahat ng sasampalataya kay Kristo. So, yun lamang pang ating devotional this evening at inanyayahan ko pang bawat isa na magbigay ng kanilang komento o karagdagan. So, maraming salamat, Sister Shanika, sa napakagandang mensahe na iyong ibinahagi sa amin. So, dito makikita natin na tayo ay iniligtas ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang grace. At makikita din natin dito na ayaw niya doon sa mga taong gumagawa ng pilit. Kasi yun ay contrary doon sa prinsipyo ng ating Panginoon. Ang gusto niya ay yung merong pagmamahal na pagserbisyo sa Kanya. Kasi doon mo na malalaman kung totoong mahal niya ang Panginoon or mahal natin ang Panginoon or hindi. Kasi ang plan din ng redemption ay hindi lang sabi na
ganito na hulog na yung mga tao, naging makasalanan yung mga tao, ganito na yung magiging plano natin. Kundi ang plano nila is bago pa ginawa ang sanlibutan ay may ginawa na silang plano kung paano nila ililigtas yung mga tao dito sa sanlibutan. Kaya palagi nating pakatandaan na although tayo ay makasalanan, tayo pa rin ay minamahal ng ating Panginoon at tayo pa rin ay kanyang inililigtas. At huwag po nawa natin sayangin ang sakripisyo ng ating Panginoon. Tayo ay binili ng ating Panginoon ng kanyang dugo. Hindi tayo ni-redeem doon sa mga bagay na tulad ng pilak at ginto kundi ang kanyang dugo. So tayo ay mahal na mahal ng ating Panginoon kaya wag po natin yung sayangin. Kasi baka pagdating sa huling panahon or huling araw, tayo po ay magsisisi. So meron pa po bang mga karagdagan dito po sa kasamahan natin sa Zoom at sa may Facebook Live? Pwede po kayong mag-comment. At andito po naman sa Zoom ay andito po kasama natin si Brother Frank, Sister Daniela, Sister KD, at ang taga-tumpa. So meron po ba kayong mga karagdagan? I-open nyo lang po ang inyong microphone at camera. Gandang gabi po sa ating lahat. Ayan, naririnig po ba ako? Yes po. Mapapansin natin yung ating pag-aaral sa gabi ito. Napakaganda po mga kapatid kasi dito mapapansin natin na gaano o anong klaseng pagmamahal yung inialay sa atin ng Ama. Ano? Kasi kahit tayong ordinaryong mga tao, mag-iisip tayo kung gaano kabigat ang sinakripisyo ng Ama natin sa langit para tayo magkaroon ng kaligtasan. Pero binabaliwala natin yung sakripisyong yun. Kasi nga minsan, tinatamad tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, kaya hindi natin nare-realize kung gaano kabigat yung mga sakripisyo niya para sa atin. Napakaganda po ng pag-aaral mo na pag kasi sa Roma 3:24 pa lang, key text pa lang natin, dito natin makikita na hindi pa po tayo nakagawa ng kabutihan, pero ginastify na po tayo freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So isipin po natin kung gaano kaganda yung binigay sa atin na regalo, gaano kagalak na mapagkalooban tayo nito na libre, pero tayo mismong mga tao, sinasayang natin yung opportunity na magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga 'di ba, in the last days, magsisisi yung mga hindi ligtas. Kasi binigyan sila ng biyaya, pero hindi nila ito ginamit, hindi nila ito tinanggap, at hindi ito nagbunga sa kanilang buhay. Kaya kung ang tao man ay hindi maligtas, hindi na yon obligasyon ng Panginoon na bakit hindi sila naligtas, kundi pagpipili na yon ng tao na bakit hindi sila naligtas. Kasi nandiyan na yung biyaya ng Panginoon eh. Sabi nga 'di ba na my grace is sufficient with us, with you mga kapatid. Kaya nga, wag na wag po natin kakalimutan at wag na wag nating sasayangin yung biyayang ito. Napakasimpleng sabihin na yung salitang biyaya. Kasi nga, napakadami na ngayong mga naniniwala na hindi na kailangan ng good works, ganito, ganyan. Pero mga kapatid, tandaan natin, the good works, that's the fruit of mga kapatid, wala po ako saglit. Ayan, so tatapusin ko po yung aking insight. Maraming salamat, Sister Daniela, sa iyong karagdagan. Meron ka pa bang sasabihin, Sister Daniela?
Okay na po yun. So, maraming salamat. So, meron pa po bang magdaragdag? Gusto ko lang po kung wala- i-highlight. Hello, ate. May gusto lang ako i-highlight ko, ate. Sige. Yung part na bago magkasala yung una nating magulang sila Adan. Bago magkasala ang ating mundo ay alam na palang ng Panginoon na mangyayari yun. So, bago pa magkasala ang mundo, meron na pala silang usapan ng kanyang anak na si Jesus na kung sakaling mangyari na yung pagkahulog ng tao ay sigurado na yung plan of redemption nila na kung paano iligtas yung tao. So, grabe yung pag-ibig baga ng Panginoon sa atin na bagamat nakikita na ng Panginoon yung magiging kapahamakan sa atin sa hinaharap, ay gumawa na ng Panginoon ng paraan o plano kung paano tayo mailigtas sa kabila ng pagkakasala. Yun lamang. Maraming salamat, Sister Shanika. So, tunay nga no, yung pagmamahal ng ating Panginoon ay napakalaki kasi tayo ay kanyang iniligtas. So, ang ginawa ng ating Panginoon ay bali parang kung sa atin merong plan A, meron ding plan B. So, yun yung ito yung plan B ng ating Panginoon na isasakripisyo niya ang kanyang anak para tayo ay mailigtas. So, wag natin po yung sayangin at baka tayo ay magsisi sa huli. So, meron pa po bang magdaragdag? At kung wala na po, tayo na po ay dadako sa ating closing song at closing prayer naman po ng ating tagapagsalita.
Tayo po ay lumuhod para sa ating panalangin. Amang banal ng tahanan ina sa mga langit, tunay po ang inyong pag-ibig at biyaya ay dakila sa amin at sa aming natalakay sa gabing ito. Now ito ay patuloy na magkaloob sa amin ng inspirasyon, kalakasan sa aming pananampalataya, sa aming araw-araw ng buhay. Sa muli kami ay inyong iniligtas sa kabila ng aming pagkakasala, Ama. At nawa ang biyayang ito ay patuloy na mamuhay sa aming buhay, Ama. At may bahagi rin po namin sa iba. Patuloy po kaming gabayan sa gabing ito at pagpalain, Ama. At tulungan kami sa aming mga kahinaan na aming maisukong aming sarili at sa pamagitan ng pananampalataya na aming Panginoong Hesus, Ama, ay naway kami magwagi. At patawarin po kami, saan man po kami nasumpungan nagkulat nagkasala mula sa aming puso, isip at sa gawa, tulad po ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At amin pong binabalik lahat ng kapurihan at pasasalamat sa inyo, Ama. Lahat po na ito aming hiling pinapasalamatan sa tayong pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-join sa ating evening devotional. At patuloy ko po kayong inaaniyahan sa ating online services. Morning devotional, alas 5 at ang ating Vesper worship naman po ay sa ganap na alas 6 ng gabi. Magandang gabi sa ating lahat and God bless.